Baga ug nawong, di ba? Bagag nawong, di ba? Hayaan nyo yung nag-i-spam dyan, mga kababayan. Gusto niya yan eh. Di ba? O, dyan siya masaya. Oo. O, so ito mga kababayan, gusto kong ipanood sa inyo itong video ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan sinabi niya na pwede ko bang murahin? Actually, mga kababayan ha, ito sa totoo lang, hindi natutulog ang ating presidente. Kaya sinasabi nung kabilang grupo ng mga leftist na grupo ni Duterte na hindi daw nararamdaman ang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? O hindi daw naramdaman ang presidente ng Pilipinas. Ito, buti pa nga ito nakikisama sa tao yung presidente natin. Yung presidente ninyo noon, utang ina, kikisama sa mga drug lords. Yeah? O ito, panoorin niyo. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Magandang araw po sa ating lahat at sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iing. Alam natin lahat, itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan sa patayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin mayroon tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, I'm gonna take a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Hindi nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. Tapos na pa ang mga tayuan, nakali na lang, kaya na lang napastangin mga Pilipino. Ito ay ihemplo na seryoso tayo sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapapasa sa kanila. Likas na mapapait ng mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya nakakalungkot na makitang naabusong ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanguhulugan
na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama niyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayo lahat at mag-ingat po tayo sa dami. Diba? Nakita Ngayong niyo, araw na ito ay mga kababayan, narinig nyo, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ganyan dapat ang ugali ng Pilipino. Ganyan dapat ang isang leader. Hindi mo kailangan na pag nakita mo barumbado, patayin. Hindi. Pag nakita mong nanggugulo, barilin. Hindi. Bigyan mo ng leksyon. Pangaralan mo. Kasi ang bilang isang pangulo, ang function ng isang presidente, mga kababayan, ay isipin mo kung paano mo iligtas ang buhay ng mga tao ng iyong nasasakupan. Hindi ka magbibilang kung ilan ang iyong napapatay. Kaya, hindi trabaho ng presidente ang pumatay. Trabaho ng pulis, sundalo at mga tagapag-ano sa atin yan, ng gulo. Trabaho ng pulis at sundalo at general yan. Yung magbibilang ka kung ilan yung iyong napapatay. Ang trabaho ng isang presidente ay kung ilan ang buhay na iyong mailigtas at maililigtas pa sa susunod na panahon. 'Di ba? 'Yun ang totoo. Hindi mo kailangan, kung kaya mong magpasensya ka. Pagtimpi ka, magtimpi ka. 'Di ba? Yan kasi ang mga ugali na nakasanayan ng mga Pilipino nung panahong presidente pa si Duterte. Yan ang kanilang nakasanayan. Kaya kapag may nakitang nanggugulo, nang babastos, nag-aaway, sabihin agad, eto na. Resulta ito kasi presidente natin bangag, subangag din ang mga tao. Hindi naman ganun eh. Bakit sa ibang bansa? Nakita nyo ba pag may nanggulo, pinatay agad? Hindi naman hinuli, inaristo, binigyan ng leksyon, inaral ng mabuti, hindi pinapatumba. Kaya yung mga tao ngayon pag nakita, tignan nyo, nagbarilan doon sa road range. Hindi nyo ba naisip para sa akin Yung road range na yan, sabi nga ni BBM, sa Antipolo nangyari yun, di ba? Sa Antipolo nangyari, sinuntok ka ng 2 driver. Ngayon, ikaw lang mag-isa. Mahaba-haba ang pasensya niya. Meron pala siyang baril sa bewang, pero nakipagsuntukan pa rin siya hanggat kaya niya. Ngayon, hindi na niya kaya kasi pinagtutulong-tulungan na siya. Tsaka siya bumunot ng baril. Pero hindi pa rin yun maganda. Hindi pa rin yun mabuting ganung gawain. Kasi ang presidente natin hindi naman killer. Ang presidente natin hindi kriminal at ang presidente natin walang kaso sa ICC. Yung dating presidente, meron. Oo, opo, tama po. Nakita niyo naman po. Nakulong nga po. Kasi may kaso nga po. Ano po ba ang kaso niya? Crimes against humanity. Kaya po sinasabing crimes against humanity kasi hindi lang po isa ang pinapatay niya. Hindi po 100, 200, kundi 30,000 ang kanyang pinatumba. No? So hindi po trabaho ng presidente ang pumatay. Ang trabaho niya ay iligtas ang buhay ng bawat mamamayan Pilipino na kanyang sinasakupan. Yun po ang totoo. Tama po ba? Okay po. Next question. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi ito kasi yung pagmamanipulate ng administrasyong Duterte ay kapag may nanggulo, patay agad. Kapag may nanggulo, bugbugin agad. Hindi ganoon. Hindi gawain ng Pilipino yan. Simula nung naging presidente si Duterte na immune ang isip ng tao, na kapag nakita ka, katulad kay Digong dati, kapag sinabi mong sinong makahanap kay Digong, bigyan ko 50 million. Sinong makapatay kay Digong, padampot agad sa NBI. Hindi
maganda yung ganun. Yeah? Kausapin mo. Tapos, kapag ang anak niya magbanta sa first lady, sa house speaker at sa presidente, okay lang. Hindi dinadampot, hindi sumisipot. Oh, next question. Yeah? Kaya, sa totoo lang, kung meron mang napakataas na pasensya at napakataas na pakumbaba, no? Walang iba kundi si Pangulong Marcos. Kung si Digo nga nagsabi noon, utang ina, patayin nyo yan. Oh. Tapos sabi pa ni Digong, kung si Sara pa yan, putang ina, bakit buhay pa yan? Yeah? Kasi ganun, nai-immune ang utak ng tao. Hindi ganun eh. Maraming paraan. Diba? Binabas ka ni Operian Kent, magkano daw bayad sa'yo? Actually, Almondly, wala naman akong pakialam dyan kay Operian kung ano yung content niya kasi content niya yan. Kami bilang mga social media vlogger, influencer, political vlogger, kanya-kanya kaming estilo kung paano mag-vlog. Ngayon, kung piliin nilang i-bash ako, then so be it. Karapatan nila yan. Rights nila yan. Oh, marami naman akong basher, marami namang nang-bash sa akin. Yung mayaman ba? Hindi. Yung bang mga nang-babas sa akin, umuunlad ba ang buhay? Hindi. Samantalang ako na binabash nila, tumataas ang views, dumadami ang subscribers, kaya thank you so much. Ganun lang. Yung mga nang-babas sa akin, so go ahead. Hindi ko kayo pag-aksayahan ng panahon. Diba? Mas gusto ko pa nga yan eh. Bakit? Sabi nga ni BBM, kung maraming galit sa'yo at maraming naiinis sa'yo, ibig sabihin, may ginawa kang hindi nila gusto at maganda. Ganun lang naman. Anong sabi ni BBM? Ibig sabihin, kapag maraming nagagalit at nambabas sa'yo, meron silang nakitang bagay na hindi sila sang-ayon at hindi nila magustuhan kasi may ginawa kang maganda. Diba? Kahit sinong vlogger dyan, para sa akin, maganda yung ginagawa nila. Depende na yan sa pagdadala. Sila naman nagdadala niyan eh. Ako din nagdadala sa akin. Diba? Mag-bash sila, go ahead. That is part of my publicity. Diba? Saan ka pa? Kahit ako, kahit i-bash pa ako ng kung sino-sinong vlogger dyan, go ahead. Bakit? Kasi, yung viewers nila, yung followers nila, hindi yun makatimpi. Pa-follow sa akin yun. Kasi syempre, halimbawa, ibabas ako ni Banatbay, million subscribers. Ngayon, yung mga viewers ni Banatbay na hindi nakasubscribe sa akin, magsasubscribe yun. Kasi syempre, aantayin nila, nasasagutin ko yung banat ni Banatbay sa akin. Yeah? So, go ahead. Kung sino man yung nang-bash sa akin, hindi ko kayo papatulan. Bakit? Sisikat kayo. Di bali nang ako na lang i-bash ninyo, basta madagdagan ang views at subscribers ko. Di ba? That is part of marketing strategy being vlogger. Di ba? Yan ang katotohanan. Di ba? Meron na tayong kasabihan eh. Inggit, pikit. Di ba? Kita nyo naman si Pangulong Bongbong Marcos. Napapamura. First time kong marinig na sabi ni BBM, pwede ko bang murahin? Hindi naman Pilipino eh. That is a part of vlogging. So ngayon,